feeling can't compare to the joy that's coming. So hold on, you gotta wait for the light. Press on and just fight the good fight. It's the pain that you've been feeling. It's just the dark before the morning. Yeah, yeah. Before the morning. Yeah, yeah. Once you feel the weight of all your pain will fade to memories. Once you feel the weight of glory, all your pain will fade to memories, memories, memories again. Would you dare to believe that you still have a reason to sing? 'Cause the pain that you've been feeling can't compare to the joy that's coming. So hold on, you gotta wait for the light. Press on and just fight the good fight. 'Cause the pain that you've been feeling, it's just a dark before the morning. Yeah. Before the morning, yeah, before the morning. Ngayon po, dadako na po tayo sa pinakamahalagang part ng ating service, pakikinig po sa salita ni Lord Jesus. At para rin po, ipag-pray ang ating tithes ng Lord at tinatawagan ng Lord. Lord bless you, Erika. Tayo po lahat ay tumayo. At po lang may kailangan sa Panginoon tayo sa kamay. Kaya may bagay ay sama-sama po namin. Tunay po, Lord Jesus, na hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwanan. Kung minsan ang tingin namin, Panginoon, ay madilim ang paligid, subalit, kagaya ng sinasabi ng inawit namin, Panginoon, maaaring madilim ngayon, hindi lang madilim, subalit alam namin, Panginoon, na sa likod ng lahat na ito, sa pagkakang liwayway, ang aming mamamasdan ay ang kabutihan mo, ang kagandahan mo, ang pagmamagandang loob mo po, Lord Jesus. Kaya sa aming pagparito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na laging nag-aantay ang iyong mga biyaya sa amin. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na bago pa kami tumawag, ay meron kang nakalaan na tugon para sa amin. At kung kami ay tumawag sa iyo, Panginoon Jesucristo, ikaw din ang nagsabi na papakinggan mo kami at pagpapakitaan mo kami ng mga mahalagang mga bagay, mahimalang mga bagay na hindi pa namin namasdan. Kaya Panginoon, narito kami na dumudulog sa iyo, naglalagak, nag-aalay ng aming lahat sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin na wala ka pong nais sa buhay namin, Panginoon, kundi iyong pinakamaganda para sa amin. Kaya Panginoon, narito kami laging nag-aantay ng iyong mabiyayang pagkilos, ng iyong mahimalan paggawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na naman ang mga pangangailangan namin, anuman ang mga kahilingan namin, Lord Jesus, ikaw po, Panginoon, ang merong katugunan sa lahat ng mga ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, kalakip po ng mga aming mga ikapo, ng aming mga handog sa iyo, Panginoon, ay ang aming mga panalangin
ang aming pagkakaalay ng aming lahat sa iyo, sapagkat alam namin, Panginoong Jesucristo, na meron kang inilaan na pinakamagandang buhay para sa bawat isa sa amin, na kahit ang tingin namin ay tila nagdidilim ang aming paligid, ang aming daigdig, subalit, Panginoon, inaantay namin ang iyong pagbubukang liwayway upang ihayag mo po sa bawat isa sa amin ang sinag ng iyong kaluwalhatian at mapalitan, Panginoon, ang karimlan ng aming kalungkutan. Kaya, Panginoon, nagpupuri po kami, nagpapasalamat po kami sa lahat ng tugon mo po, sa lahat ng aming mga panalangin, at ikaw po ang magningning, magliwanag sa buhay ng bawat isa sa amin, sapagkat ikaw ang tanging liwanag ng sanlibutan, ng sino mang sumusunod sa iyo ay hindi lumalakad sa dilim ng kamatayan, kundi lumalakad sa liwanag ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Kung inyong buksan ang inyong banal na kasulatan sa unang Korinto, doon sa 16 na anim na kabanata, doon sa dalawang talata, ay yung matutunghayan, yung sinusulat doon ni Apostol Pablo sa pagkasi ng banal na Espiritu, yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo na binigay sa Kanya ng Diyos Ama upang ipahayag sa atin na kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoong Jesucristo, siya ay anathema. Siya ay isinumpa. Siya ay itinagwid. Itong mga salitang ito ay matitindi, sapagkat ito ang maghiwalay sa sangkatauhan kung sino yung mga pinagpala, umiibig sa Panginoong Jesucristo, at yung mga itinakwil, yung mga nakalagay sa sumpa. Kaya nandyan yung division, no? Ang umiibig at hindi umiibig sa ating Panginoong Jesucristo. Siguro isama niyo dyan yung isa sa mga ilawin natin, no? Doon sa Mark chapter 12, verses 30 to 31, na inihayag doon ng ating Panginoon Jesucristo yung dalawang napakadakila na kautusan ng Panginoong Jesucristo. Ang una ay ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong kaisipan. Yan yung unang kautusan. At ang pangalawa ay yung ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng katumbas, katimbang ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Maaaring dagdag nyo rin dyan yung Romans 1:25. Na bagaman ang mga tao, namamasdan nila yung pagka-Diyos ng Diyos, kahit yung mga the invisible things of God, namamasdan pa rin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang nilalang. No? Nilalang. Bagamat gayon, sinasabi pa rin dyan sa Romans 1:25 na bagamat alam nila na mayroong Creator, subalit
sinasabi niya na they serve and worship the creature more than the Creator. Itong daigdig natin ay meron iba't ibang mga tinutubo ang pag-ibig. Sa mga industrialized countries, halimbawa, wala silang inaaksaya na panahon. Wala silang inaaksaya na panahon. Sapagkat bawat oras doon sa kanila ay maaari silang kumita o hindi kumita. Ang bayaran ng kanilang mga serbisyo doon ay 4 ora. Hindi kagaya sa atin na ang bayaran ay arawan, no? Kaya meron yung tinatawag na minimum wage, pero yun ay nakabatay sa 8 wage per day. Hindi yun ang minimum wage per hour. Pero sa ibang bansa ay merong mga bayaran doon ng mga serbisyo na 4 ora. Kaya ang mga tao doon, wala silang inaaksaya na oras. Lahat ay gusto lang magamit yung oras na yon para sa kanilang paghahanap buhay. Paghahanap buhay. No? Meron kwento yung sa theory ko. Meron daw mga researchers na galing ng States. At nung makita, nagpunta sa mga probinsya, nung makita rin yung mga Pilipino na nakaupo, sabi nila, they must be rich. Nakaupo, no? Dahil hindi sila sanay na sila yung nakaupo, kundi bawat oras ginugugol sa kanilang trabaho. Kaya ang kasabihan ng mga kanluran nila ay, time is gold. Dahil bawat oras, pwede kang kumita. Kaya the more time they devote to their work, the more money that they receive. No? Kaya, yung paggugol nila ng oras ay para dumami ang kanilang kita. No? Dumami ang kanilang kita. Walang masama na dumami ang iyong kita. Kaya yan ay bahagi ng pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Sinasabi nga sa Bible na we must remember our God who gives us the strength to make wealth. Yung mga yan ay dapat ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya lang, may sinasabi ng Bible na the love of money is the root of all evil. Hindi yung money is the root of all evil, no? The love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa pera o sa lapi ang siyang nakaugat ng lahat ng masasama. Bakit gano'n ang sinasabi? May halimbawa na maaari natin makuha sa Bible. Itong si Judas, noong dumating yung panahon na tinitipang niya yung halaga ng Panginoong Jesucristo at saka yung halaga ng 30 pieces of silver. Noong tipangin ni Judas kung alin ang mas mahalaga, lumalabas, ang mas mahalaga ay yung 30 pieces of silver. Kaya ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanya, mas mahalaga yung 30 pieces of silver. Kung meron siyang kisas, ang kanya lamang maabot ay kung saan siya dalhin ng Panginoon. Kung saan siya gustong dalhin ng Panginoon.
Subalit, kapag meron siyang 30 pieces of silver, ay makakapunta siya kung saan niya gusto. Meron yung pagtitimbang ni Judas. Kaya lang, yung kanyang pinili, yun ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. The love of money was the root of all evil unto Judas. Anong nangyari? Yung salapi ay naging dahilan ng pagbibigti ni Judas. Yung salapi na yun. Later on, yung salapi na yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa Panginoong Jesucristo, rin-require niya bawat sa atin na imbes na tayo umibig sa sanlibutan, umibig tayo sa Kanya. Thou shalt love the Lord thy God with all of your heart, with all of your strength, with all of your soul, with all of your strength, with all of your mind. Sabihin, buong pagkatao mo, o buong pagkatao mo, ay ibubuhos mo to love kay Jesus. Yan ang sinasabi ng Panginoon. No? Yan ang hinihiling. O yan ang hinihingi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi yung pag-ibig sa sanlibutan. Sapagkat merong palatandaan ng Panginoon kung tayo nga ba ay umiibig sa Panginoon at tayo ay wala doon sa isinumpa. Doon sa John chapter 14, verses 21 hanggang 23, ay merong sinasabi diyan ng Panginoon sa Kristo. He who hath my commandments and keepeth them, ang siyang meron ang aking mga kautusan at iniingatan ang mga ito. Ibig sabihin ng iniingatan ay isinasakatuparan mo, no? Isinasabuhay mo. Ikaw ay naluluntunan doon sa kautusan ng Panginoon sa Kristo. He who hath my commandments and keepeth them is the one who loves me. And he shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. Doon sa verse 23, ay merong sinabi pa rin ang ating Panginoon sa Kristo. If anyone loves me, he shall keep my words, and he shall be loved of my Father, and we will make our abode in Him. Kami ay mananahan sa Kanya. Kung tingnan mo itong pananalita ng Panginoon sa Kristo na ito, una, meron kayong Kanyang mga kautusan. Pangalawa, isinasagawa mo ang Kanyang mga kautusan. Pangatlo, isinasagawa mo rin ang Kanyang mga salita. Yung Kanyang mga salita ay maaaring masabi na narito lahat sa Bible. Dahil itong buong Bible na ito ay patotoo ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil yung the spirit of prophecy, dahil yung diwa ng kapahayagan ng Diyos ay patotoo ni Kristo, o patotoo ni Jesus, no? The spirit of prophecy is the testimony of Jesus. Sa Revelation chapter 19, verse 10. Sa mga tuwid, kung basahin mo itong buong banal na kasulatan na ito, makikita mo dito mabasa mo dito yung patotoo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, para nasa iyo ang salita ng Panginoon sa Kristo, unang-una, dapat babasa mo yung banal na kasulatan. Malinis ito. Malinis ba? No? Dahil hindi pa matagal bago ko na dito.
ito'y meron akong tatlong ganito na merong kukurdan sa likod. Ito na yung pangatlo sapagkat yung dalawa na nauna, yung una, nabaha. Yung pangalawa ay lumang-luma na, nadumihan na. At mahirap ng puklatin. At ito, bumili ako ulit ng bago para bago na naman yung aking mabubuklat. Pero meron na akong nabasa kasi. Kaya kung ginagamit ito ay kapag marumi raw yung Bible mo, nangangahulugan, malamang malinis ang kalooban mo. Ibig sabihin, yung mga laging nagbabasa ng Bible, laging nagbabasa ng salita ng Panginoon, ay malamang silang nagsasabuhay ng salita ng Panginoon. Kaya yung laging marumi ang kanilang Bible, yun daw yung malilinis ang kalooban. It may not be 100% accurate yung statement na yun. But I think it gives an indication on the life of a person, on how he handles his Bible or their Bible. No? Kapag marumi yung kanyang Bible, maraming sulat, no? Maraming nakalagay sa mga margin na sulat, na naman yung taong yun, talagang hindi lang niya pinag-aaralan ng salita ng Panginoon, kundi yun ay kanyang sinasabuhay. Pero bago mo may sabuhay, ang salita ng ating Panginoon Kristo, na ating mababasa mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, because the whole Bible is the testimony of the Lord Jesus Christ, kailangan alam mo kung anong sinasabuhay mo, kung anong salita ng Panginoon. Otherwise, wala kang maisasabuhay. No? Yung mabalitaan mo lang sa iyong mga kapwa, kung ano lang sasabihin nila, magaling ito, gagawin ko ito. But many of those, unless they are in the light of the word of the Lord, of our Lord Jesus Christ, lahat yan ay mawawala. Bakit? Dahil ang tanging mananatili ay yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang langit at ang lupa man ay maparang, subalit ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay mananatili magpakailanpaman. Ay mahalaga na ating mapag-aralan yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sinabi pa ng Panginoon na dapat ingatan natin at gawin natin yung kanyang mga kautusan. Yung kanyang kautusan, thou shalt love the Lord thy God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, with all of your mind. Yan ang una. No? Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa at kumpas ang pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon, yung una, ibigin mo ang Panginoon Jesucristo ng iyong buong pagkatao. Ibig sabihin, buhos na buhos ang buhay mo sa ating Panginoong Jesucristo. Na lahat ng gagawin mo ay nakaupo lahat sa ating Panginoon Jesucristo. Yung buhay mo ay ginugugol mo ng buong pagpapakasakit para sa ating Panginoon Jesucristo. Maraming mga talata dito sa Bible. No? Halimbawa, yung ating madalas na nababanggit ay, ano man ang iyong gagawin? Gawin mo yun, hindi alang-alang sa tao, kundi alang-alang sa Panginoon Jesucristo ng buong pagmamahal, yabang nalalaman mo na ikaw ay tatanggap ng gantimanan sapagkat ikaw ay naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Whatever you do it heartily as unto the Lord and not as unto men. For of the Lord you shall receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. Walang anumang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo na nabaliwala. Ang Panginoon Jesucristo marunong magbayad sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya. Tutuusin mo,
wala dapat yung unemployed sa Pilipinas. Lahat ay merong gawain at ang kanyang gawain na yan ay paggawa alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo naman ay marunong magbayad sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya. Sa lahat ng mga nagmamahal, naglilingkod dahil mahal na mahal nila ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa na hinihingi sa atin ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa. Love thy neighbor, no? As thyself. Ibigin mo ang iyong kapwa, katumbas, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ewan kung ginagawa natin ito. Dahil kung hindi mo iniibig ang iyong kapwa, kung ikaw ay namumuhi sa iyong kapwa, sabihin, namumuhi ka ba sa iyong sarili? Dahil meron mga magaling magtanim ng sama ng loob. No? Magaling magtanim ng sama ng loob. Inaalagaan yung sama ng loob. Inalagyan ng pataba. Hanggang ito ay tumubo, magbunga, ay yung kaunting sama ng loob, palaki ng palaki, palawak ng palawak. Subalit, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ibigin mo ang iyong kapwang katumbas, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sino ang maaari mong ibigin? Hindi sinabi dito ng Panginoon ang iyong kasamaan sa church. Hindi lang yun. Sabi ng Panginoon, ang iyong kapwa, love thy neighbor as thyself. Merong pagka-define ng Panginoon Jesucristo kung sino ang neighbor. Sino yung kapwa. Doon sa parable ng Panginoon, ng The Good Samaritan. Yung mga Samaritano, no, hindi kinakausap ng mga Hudyo. Sapagkat yung mga Samaritano, ang tingin o ang turing sa kanila ng mga Hudyo, sila ay hindi dalisay, hindi pure ng mga Hudyo. No? Dahil nung sila ay naitapon, na-exile doon sa Babylon, may mga nakipag-asawahan sa mga hentil doon, ng taga-Babylon. At nung sila ay bumalik sa lupain ng Israel, mayroong mga nakabalik doon na mga mestizo. So, itong nung panahon ni Ezra, iniwalay itong mga mestizo na ito. At ito yung mga Samaritano. No? Itong mga Hudyo ngayon, hindi nila kinakausap itong mga Samaritano na ito. Dahil turing nila, hindi kayo puro. Hindi kayo puro na Hudyo. Kayo yung mestizo. So, hindi nakikipag-usap ang Hudyo sa mga Samaritano. Subalit, ang nagpakita ng pinakamaganda na pagtanaw sa nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kalinga, halimbawa ay nakahandusay na Hudyo, ay yung Samaritano. Yun ang tumulong sa kanya. No? At yung Samaritano na yun, dinala niya sa inn, yung Hudyo na yun, pagkatapos alagaan, at kung meron pang kulang para sa kanyang kagagaling, put that to my will. Sabi niya doon sa owner ng inn. No? Sa mga katuwid, ang definition ng Panginoon Jesucristo kung ano ang kanyang kapit, o ano, kung sino ang kapitbahay, ay kung sino man ang nangangailangan ng iyong tulong, nangangailangan ng iyong kalinga. No? Yung Samaritano, hindi kadugo ng mga Hudyo. So anyone who is not of your kind, neither not necessarily your kin, no? Yan ang nangangailangan ng tulong, yan yung iyong neighbor. Ngayon, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong
kapwa katulad o katumbas ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay. Paano natin maibig yung ating kapwa? Dahil merong mga kapwa natin, maaaring kapitbahay mismo, maaaring kaibigan mismo, maaaring kakilala mismo, na alam natin na yung kanilang mga buhay ay pabulusok na sa impyerno. Not necessarily because nanakaw, nangangalunya, mapatay ng tao, no? Dahil hindi mo kailangan gawin yun para ikaw ay pumunta sa impyerno. Dahil sabi ng ating Panginoon sa Kristo, if you do not believe that I am, you shall die in your sins. Kung hindi mo sampalatayanan ng Panginoon sa Kristo, ay siya yung nagwiwiga sa lumang tipan na I am, na siya yung El Shaddai, Almighty God, na nagpakilala kay Abraham, na siya yung pakilala na tagapagligtas ng Israel, na siya yung hari ng Israel, siya yung Panginoon ng mga hukbo, na siya ang tagatubos ng Israel, ng buong sanlibutan, that is the Christ, the Savior of the world. Kapag hindi mo sinampalatayanan yun, kahit hindi ka mamamatay tao, kahit hindi ka magnakaw, kahit hindi ka mangalunya, kahit hindi ka nagsisinungaling, ikaw ay papulusok sa impyerno. Dahil ang tanging mga pagdadala sa atin sa langit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung kabaitan natin, no? Sariling kabaitan natin. Dahil kung tutuusin mo, wala naman tayong kabaitan, wala tayong katwiran, no? Yung ating nire-recite, we're not having the righteousness of our own, based on law, but that is true faith in Christ, the righteousness from God, that depends on faith, and faith on the Lord Jesus Christ. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo, siya yung ginawa para sa atin na ating karunungan, katwiran, katubusan, at pagpapagimbanang, sanctification. No? So, wala kang magagawa sa iyong sarili upang mailigtas mo ang iyong sarili. Kung kahit hindi ka gumagawa ng pagkakasala, ikaw mismo ay may lahing makasalanan. No? Tingnan nyo na lang. Meron kang gamot para sa iyong kagagaling, no? Yun lang ang kagagaling mo. Hindi kailangan na ikaw ay magpakamatay. Hindi kailangan na ikaw ay tumalon sa bintana para mamatay. All you have to do is to do nothing with that medicine that will give you that healing. Wala kang gagawin. Ayaw mo lang tanggapin, mamamatay ka rin. Ganon din, yung ating pagkakasala, hindi kailangan na ikaw ay pumatay ng tao, magnakaw, mangalunya. Hindi mo kailangan gawin lahat yun. Ang gawin mo lang ay huwag mong tanggapin yung kaligtasan na dulot ng Panginoon sa Kristo. Pabulusok ka. Pabulusok ka sa impyerno. You shall die in your sins if you do not believe the Lord Jesus Christ. Okay. Ngayon, yung kapwa mo, pabulusok na. Dahil hindi sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo. At dahil diyan, siya ay nabubuhay sa kasinungalingan, siya ay nabubuhay sa kamalian. Ngayon, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa, katumbas ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang iyong sarili ayaw mo mapahamak. Dapat isipin mo rin, kung gano'n ang pag-ibig mo sa iyong sarili, isipin mo rin na hindi dapat mapahamak ang iyong kapwa.
So anong gagawin mo? Ang pinakamaganda na pag-ibig sa iyong kapwa ay isatama mo ang kanyang buhay. Paano? Ang kaalaman ng salita ng Panginoon, ang kaalaman ng mga kautusan ng Panginoon, ang kaalaman patungkol sa kaligtasan ng Panginoon ay dapat may share mo sa tao. Ang pinakamagandang pagmamahal sa kapwa ay maituwid mo ang kanyang buhay sa pag-share ng gospel. You have to share the gospel with them. Ito ay hindi madaling gawin. Ito ay kinakailangan you really have to involve yourself with other people whom you are sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. No? I-share mo sa kanila. Dahil kapag hindi mo i-share yun, sila ay pabulusok sa impyerno. Hindi mo maaaring sabihin, mahal na mahal kita. Kapwa ko, mahal na mahal kita. Kaya, hindi kita pipigilin sa ginagawa mo. Pero mahal na mahal kita. Hindi. Itutuwid mo ang kanyang gawain para siya ay maalis sa gawain na yun at padala mo sa Panginoon. Padala mo sa tulong pag-ibig sa ating Panginoon Jesucristo. No? Yan yung gagawin ng bawat sa atin na share yung gospel sa ating kapwa. Ngayon, tignan niyo yung pagpapahalaga ng Panginoon Jesucristo sa bawat sa atin. Dahil nandun tayo sa pagbibigay ng halaga sa ating kapwa. No? Dahil mahal natin siya. Mamahalin natin siya, bigyan natin siya ng halaga at tumbas ng pagpapahalaga natin sa ating sarili. Pero gaano kahalaga ang taong ito kay Jesus? Gaano kahalaga? Kung itumbas mo ang sanlibutan sa buhay ng taong ito, sa pananaw ni Jesus, mas mahalaga ang kaluluwa ng taong ito kaysa buong sanlibutan. I think we touched that last Sunday. No? Dahil sabi ng Panginoon Jesucristo, anong mapapala ng isang tao kung makamtan niya ang sanlibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Kaya sa Panginoon Jesucristo, kung itimbangin niya ang halaga ng sanlibutan at ang kaluluwa ng tao, pagpentahin ng Panginoon, mas mahalaga ang kaluluwa ng tao. Yan ang dahilan bakit nilisan niya ang kanyang kaluwalhatian. Siya nagpakubaba, nagkatawang tao na parito sa lupang ito upang katawanin niya ang ating mga kasalanan. At doon sa kamatayan ng kanyang katawang tao, bayaran niya ang singil ng ating kasalanan at sa kanyang pagkabuhay na maguli sa ikatlong araw, ang sino man sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, kahit siya ay mamatay, siya ay may buhay na walang hanggan. Bakit ginawa ng Panginoon Jesucristo yan? Dahil sa kanya napakahalaga ang kaluluwa na higit na mas mahalaga kaysa buong sanlibutan. Yan ang dahilan. Ngayon, kung ganyan ang pagpapahalaga ng Panginoon Jesucristo sa kaluluwa, tayo rin sa ating pagpapahalaga ng ating kapwa, may bigay din natin sa kanya yung ganun na pagpapahalaga. Na napakahalaga. Kung sa Panginoon Jesucristo, napakahalaga ang kaluluwa, kailangan ibigin natin yung tao na mahalaga pala. At yung pagpapahalaga natin sa Kanya ay kagaya ng pagpapahalaga ng Panginoon Jesucristo sa kaluluwa ng tao na higit na mahalaga kaysa buong sanlibutan. Ito ay hindi pinag-uusapan ng ito lamang, mga diamante, no?
mga pilak ng planetang lupa, kundi ang buong sanlibutan. At mas maraming mga minerals, yung mga ibang heavenly bodies, kaysa minerals dito sa planetang lupa na ito. Kaya kung sumayin mo, kunin mo yung sum total ng lahat ng kayamanan ng sanlibutan na ito, malit lamang yung kayamanan ng sanlibutan. Na itong ating planetang lupa. Pero itong si Judas, mas binigyan niya ng halaga yung bilang kaysa sa Panginoong Jesucristo. Samantalang Panginoong Jesucristo, binibigyan niya ang halaga ng kaluluwa ng higit pa kaysa halaga ng buong sanlibutan na ito. So, sa atin din, pag tayo ay lumalapit din sa ating kapwa, sa ating kagustuhan, na sila ay di pabulusok doon sa impyerno, kinakailangan may share natin sa kanila yung katotohanan, yung katwiran, yung pagmamagandang loob ng Panginoon Jesucristo sa kanila na ang sino man sumampalataya sa Panginoon Jesus ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Merong magandang larawan na binigay ng Panginoon sa isang talinghaga. Kung ang isang tao ay merong 100 tupa at nawala yung isa, anong gagawin ng taong yun? Sabi ng Panginoon, iwanan niya yung 99 at hanapin niya yung isa hanggang kanyang masumpungan. At kapag nasumpungan na niya, ilalagay niya sa kanyang balikat, buong katuwaan, buong kaligayahan na uwi siya, at pagdating niya sa kanyang tahanan, tatawagin niya yung kanyang mga kaibigan at kapitbahay, sasabihin niya, magkatuwaan tayo. Sapagkat yung aking lupa na nawawala ay nasumpungan na. And then the Lord Jesus Christ said, kanya din ang katuwaan sa sangkalangitan sa isang kaluluwa na nailigtas kaysa yung 99 na hindi nangangailangan ng kaligtasan. Dati na silang ligtas. So, kung gano'n ang pagpapahalaga ng Panginoon, doon sa nawawalang tupa na yun, doon sa naliligaw na tupa na yun, at dati tayo lahat ay naliligaw na tupa. Ngunit sa ating pagsampalataya, sa ating pag-ibig ng todo sa Panginoon Jesucristo, tayo ay nailagay ay sa tama, sa dako na kinalalagyan, na umiibig sa Panginoon Jesucristo at nawala doon sa sumpa. Diba na mahalaga rin na tayo rin ay maging kasangkapan ng Panginoon ng mga tao na naliligaw, mga tupa na naliligaw, ay atin ding masumpungan at dalhin sa pagmamahal at lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Gaano kahalaga yung mga tao sa ating paligid? Gaano kahalaga yung mga dapat natin abutin ng pag-ibig at katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo? Ang Panginoon, sa Panginoon, napakahalaga ang mga ito. Kaya ang dapat na pagtingin din natin sa kanila, napakahalaga nila. Buong pagtityaga natin na sila ay turuan ng katotohanan ng Panginoong Jesucristo. Noong kahapon, doon sa fellowship ng mga yun, sapagkat si EJ, yung nag-bumbong kanina dito, birthday niya ng Huwebes. Yun. Nagkaroon ng fellowship yung mga youth doon, no? Sa Bulacan. Ang na-share ko sa kanila ay yung nandun sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Na pinapayo doon ng teacher, yung mga ngaral, si Hari Solomon, no? Sa mga kabataan, and maybe even to all of us, any age, no? Ang sinasabi niya, remember now thy Creator in the days
of the youth. Maraming mga Hebrew scholars at saka mga magawa ng mga Bible commentaries na nagkatalo-talo dito na yung creator dyan, sabi nila, ay singular, ay plural. Because they are afraid that the Trinitarian teaching might be violated. Kaya, sabi nila, yung creator dyan, plural. Subalit, kung yung tignan din, no, yung creator dyan was taken from the root word para. No? And that root word is singular. Tignan nyo yung Genesis chapter 1 verse 1. Nakalagay doon. In the beginning, God, Elohim, plural, created the heavens and the earth. Yung created dito, para, singular. Dapat yung subject at saka predicate merong agreement. No? Merong agreement. Kung singular ang subject, kinakailangan din singular yung verb. Halimbawa, Maria goes to town. Pero pag gawin mo plural yung subject, Maria and her mother go to town. Dahil plural din yung verb. Pero dito, sa Genesis chapter 1 verse 1, yung subject, plural, Elohim. No? Powers, mga kapangyarihan. Created, singular. Bakit gano'n? Yung mga hindi sanay sa biblical all for Jesus doctrine, nagtatalo-talo dito, bakit ganyan? Sabihin, dapat yan, plural. Dahil plural ang subject, so on and so forth. No? Pero sa biblical all for Jesus doctrine, alam natin na pagaman plural ang subject, pero noong paglalang na ng langit at lupa at lahat ng mga nilalang, isa na lamang sa mga members of the Trinity ang naglalang. Para sa mga hindi pa nakakarinig. Genesis chapter 1 verse 26. Sabi niya, and God yan Elohim, marami, plural, no? And God said, let us, plural, make man in our, plural, image, after our likeness. Sa mga tuwid, yun ang uusap niya, no? Ay marami, no? More than one. Although dyan sa Genesis chapter 1, makita mo na merong tatlo dyan, no? Merong the Spirit of God, merong invisible God, merong image of God. Pero hindi ko natatalakay yun. Suffice it to say na dyan sa Genesis chapter 1 verse 26, yung Elohim, plural, no? Yan ay plural ng El, singular. Pero ginamit yan, Elohim. Doon sa El Shaddai, singular yun, God. No? God Almighty, singular yung El doon. Pero dito sa Genesis 1:26, yung Elohim yan, plural. Kaya ang sabi yan, let us, make man in our image after our likeness. Pagdating sa Genesis chapter 1 verse 27, sinabi ko yan, and God said, and God made man in his own image after his own likeness. Puro singular na yung mga personal pronouns doon. Bakit? Sapagkat yung naglalang na doon, pagamat nagkakasundo, yung Trinity, no? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nagkakasundo, no? And us, cohortative yan. Nagkakasundo. Na malalang ang tao, subalit nung lalangin ang tao, isa na lamang sa kanila ang naglalang.
Sino yung naglalangit sa kanila? Yung larawan ng Diyos na di nakikita. Sino yung the image of God? Colossians 1:15. No? Si Jesus ang image of the invisible God. And so in verse 16, sinasabi niya na, in Him are all things created. No? Sa langit, sa lupa, nakikita at hindi nakikita. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, ang naglalang na ito ay isa lamang sa kanila. Marami silang nagkakasundo, pero nung lalangin ang tao at ang sanlibutan, isa na lamang sa kanila. I think this will summarize everything. Genesis chapter 1, verse 31. No? Sinabi niya, and God, Elohim yan, no? So all that He created, and it was very good. Ang naglalang, isa lang sa kanila. He created. And God, Elohim, so all that He created. Ang naglalang ay isa lamang sa kanila. Sino ito? Ang larawan ng Diyos na dinakita, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So, yung going back to Ecclesiastes chapter 12, verse 1, yung Creator doon ay isa lamang. Sapagkat walang co-creatorship ng sanlibutan na ito. Isa lamang ang Creator. No? John chapter 1, verse 3. All things were made by Him, and without Him, hindi them, without Him was not anything made that was made. Yung Him dyan na tinutukoy ay yung logos sa verse 1. Nandito lang si John chapter 1, verse 3. Tinutukoy dyan na Him ay yung logos sa verse 1 ng John chapter 1. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At pagdating mo sa verse 10, sinasabi dito na He was in the world, and the world was made by Him. That's the Lord Jesus Christ. So, ang Creator ng buong sanlibutan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung alam mo yung biblical all for Jesus doctrine, walang debate doon sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1, na yung Creator doon ay singular because even the verb from which it was taken was singular. Kaya ang Creator doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun. Bakit ko binabanggit mo? Dahil napakarami ang merong maling paniniwala dito sa ating Pilipinas, sa ating planeta lupa na ang may lalang ng lahat ng mga bagay kung hindi silang tatlo ay yung Ama. Which is not true. It's not biblical. Nowhere can you find in the Bible that the Father is the creator of all things. Then merong minerecite, kahit mga evangelicals, Katoliko, evangelicals, Protestante, yung minerecite nila na the Apostles' Creed. The Apostles' Creed ay sinasabi doon na I believe in God, the Father Almighty, yung nagpakilala na Almighty sa banal na kasulatan, hindi ang Father, kundi yung Diyos ni Abraham, na yung Diyos ni Abraham na nagpakilala na I am, at sa bagong tipan, ang nagsabi na I am the Alpha, the Omega, the beginning and the end, who is, who was, who went, and is to come, the Lord Almighty. Yung Lord Almighty doon na nagpapakilala ay ang Panginoong Jesucristo. So, ang daming tutuwid, no? Diyan sa creed na yan, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Nowhere in the Bible can you find that. No? Ang Creator sa buong sanlibutan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Paano yung Apostles' Creed na yan? Yung Apostles' Creed na yan came out 300 AD. Matagal nang patay yung huling apostle, si Apostle John.
siguro banda ng 95 to 100 AD namatay. No? Dahil yung the Book of Revelation ay sinulat between 90 to 100 AD. So, hanggang dyan lang yung pinakamatagal na nabuhay na apostle ng ating Panginoon Kristo. When did the Apostles' Creed, supposedly Apostles' Creed, came out? 300 AD. So, hindi na yan yung talagang Apostles' Creed na gawa ng mga apostles. No? So, ang dami natin dapat ituwin. And this is not an easy job. This is not an easy task. Kung talagang mahal natin ang ating kapwa, aabutin natin sila ng mga ganitong pagtutuwid ng kanilang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. No? We have to spread biblical on for Jesus doctrine na ang pinakasentro ng lahat ng nilalang ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo sapagkat ang Panginoon Kristo ang gumagawa ng tungkulin at bilang lahat sa lahat ng nilalang at kahit ang pagkadiyos ng Diyos, siya ang umaakto ng lahat sa lahat. So, we need to spread this gospel of the Lord Jesus Christ. Magtiyatsaga tayo. Buong pagtitsaga na gawin natin ito. Pagka dahil kasi sa ating sa mga churches, pag kayo nakaipon ng pagkarami-raming tao, ang pagkalam na okay ka sa Diyos. Pero kapag isa lang ang iyong nahikayat sa Panginoon, hindi ka okay sa Diyos. Isa lang. Yung ating pag-share sa ating kapwa ay hindi yan nakabatay sa paramihan o kuntihan. Yan ay nakabatay sa ating pagmamalasakit, no? Malasikitan sa ating kapwa. Nabay sa tama, sila sa tamang paniniwala. But how can they enjoy the eternal life of the Lord Jesus Christ when they are living in falsehood? Ang Panginoon Kristo na siya katotohanan at siya nasa katotohanan. At kung wala ka sa katotohanan, paano na ma-enjoy yung eternal life ng ating Panginoon Kristo? So kailangan ng pagtityaga, lalo na sa ating bansa, well-entrenched yung paniniwala na it was the Father who created everything, kaya ang devotion ng mga tao ay nasa Ama. No? When in fact, the Father is pointing to the Son as the focus of our devotion. No? Yung Ama, tayo tinatawag hindi sa kanyang sarili, kundi doon sa kanyang anak. God, that's God the Father. God is faithful who has called you into the fellowship of His Son, Jesus Christ. Yung Holy Spirit, no? He does not speak about Himself. Sabi ni Jesus doon sa John chapter 16, basahin niyo 13 to 15, the verses. No? The Holy Spirit does not speak about Himself. Pero sabi ng Panginoon, He shall take of mine and He shall show it unto you. He shall glorify me. What is the intention of the Holy Spirit? To lead you into the whole truth. That's the Lord Jesus Christ. So, ang focus ng lahat ay dapat nasa Panginoon Kristo. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sabi ng Panginoon Kristo, saliksingin ninyo ang banal na kasulatan. Search the scriptures for you think you have eternal life in them. But these are they which testify of me, and you will not come to me that you might have life. So, ang mga tao dapat madala natin sa